Hi guys! Naku po! Ang ganda doon sa Horte, Filipina sa may BGC. Galing kami doon. At look, meron na naman po tayong naiuwing mga halaman. Eto siya. Alam mo, tuwan-tuwa talaga ako dito guys. This is from Torny Lilwan. Sibuyas siya, oh! Kala mo siya ubas, di ba? Ang ganda-ganda niya. Pinili ko yung pinaka-plum at saka yung pinaka-reddish at saka matigas yan, no? Ang ganda-ganda niya. Magre-repat kasi ako. Ayan, magre-repat ako. Pero natanggal ko na sila. Pero bago ko pa i-repat, papakita ko na sa inyo. So, eto pa. Nakakuha tayo. Ay, hindi yan. Naku, that is a very important one sa akin. Ito. Yan. Nakakuha tayo ng isa pa sa kay Torny Lilwans. Madam! Just good die! Akin na lang sana yung nakatabi dyan. Kaloka ka. Naunahan ako. Pero hindi na masama ang loob ko dito sa nakuha ko. This is Frank Cosi Ay. Oh, ang ganda-ganda. Diba? Spoon type. Spoon type na. Tapos red na red pa, 'di ba bongga? Tapos may ipal pa yan ha. Ay naku, punta na kayo doon sa hortikultura. Pagka pumupunta kayo doon, nako, sigurado ko mas makakapili kayo ng bonggang-bongga kasi nakalatag lang guys lahat ng mga paninda nila. Magsasawa kang kakatingin, kakaturo. Ay naku, Diyos ko. Yun nga lang, medyo kailangan mo ring instead na tumingin at tumuro lang, bili-bili rin. At murang-mura lang naman yung mga binibenta nila. Itong Franco si ay na to, napakamura ko na tong nakuha. Kasi kung titignan nyo talaga ang presyuhan ng Franco si ay, naku po, super mura na to. And this one, kita nyo to, yan. Naku, mamahalin ko to ng todo, maximum level. Alam nyo kung bakit? This is a Tularensis na black coming from Madam Flipay. Ay, naku, bonggang-bongga yan. At naku ito lang ha. Naalala niyo yung Kiyomaru, yung ginamit kong pampabongga nung isang cactus ko na almost dying na. So yung Kiyomaru na yon, may next version na. O di ba bongga? Teka ha. Naku, kailangan natin to. Special pot ang lalagay natin sa mga ito kasi ito yung mga special plants na yan. Pang terracotta lang talaga yan. Hindi ko nilalagay sa iba pang klaseng pot yan. Etong Kiyomaru na to, may bagong version na guys. Ay nako, may silang po, probiotics, bonggang-bongga. Pang elevate pa rin ng inyong soil para at least yung mga itatanim nyo madaling mag-ugat. Buti na naman, Diyos ko, ugatan. Sana all ugatan. Eto, kaya ko binivideo to ngayon is I want to try this Kiyomaru na to. Meron kasi akong dalawang problematic cactus dito and then I will repot them here. Ito, tingnan nyo to ha. Ito ha, alam nyo ako napaka-honest ko mag-review. Sobra talagang ginagamit ko talaga siya kaya medyo matagalan siguro ang result nito. Otherwise kung sabi nila, di ba? New formulation. Yung dating formulation nga, Diyos ko, ang bilis-bilis lang mabuhay nung halos mamamatay ko ng cactus So this one, dalawang problemadong cactus to. Sorry, nabubulol. So tingnan nyo, kung makikita nyo siya, di ba? Buhay pa naman siya, ayan o. Ayaw siya mag-root, nabibisit na ako. Kasi transformer siya. So, gagawin ko, i-replant ko yan dito. Plus, ito ha. Papakita ko sa inyo, ayan na. Buhay yan na, buhay. Kaya lang, nahihirapan lang ako, iparoot sila. This one is transformer din. So, dalawang transformer yan. Nako, bibilib na ako sa Kiyomaru talaga na to ha. Kapag itong isang ito, nako po, Diyos ko, dahil mapaugat niya ng todo. Dahil hirap na talaga ako dito sa dalawang ito na transformer na to. Hindi sila namamatay. Pero hindi rin sila masyadong gumaganda. Ayaw nilang mag-root ng todo. So, i-replant ko to, tapos balikan ko kayo, okay? Ayan guys, repotted na sila. Ayan na, harap-harapan na. Kitang-kita niya, bawas na yan. Andi dito na kasi siya. This is the new Kiyomaru ha. This is may mga probiotic Hindi ko kasi hindi dito naman ata sa tag. Pero basahin nyo na lang kasi kulay itim naman, ang lilit na sulat. Pero anyway, gamitin na natin siya.
it's not the content pa rin. Basta ang importante sa akin, mag-ugat itong dalawa at parang syota ako na gusto ko ng ugatan, di ba? O yan, pero wala na akong jowa ngayon. Oh, sad. Pero ayan na, kitang-kita na yung mga paningin. So, konti lang yan. Medyo problematic to, kaya ayan, yan, ganun lang. Ganun lang, rekta lang. Pero usually kasi, ganito ginagawa ko ha. Ito yung totoo. Ginagawa ko, dinidiligan ko muna. After ko diligan, siyempre, tinitipid-tipid ang kiyumar. Di ba? Dinidiligan ko muna. Pag wet na yung soil, tsaka ko ilalagay yung kiyumaru. Pero this time, ang ginawa ko is, nilagay ko talagang dry yung soil at nilagyan ko ng kiyumaru kasi gusto ko nga testingin tong kiyumaru na to na mas enhance at tsaka with probiotic echos. O, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa dalawang cactus na to na medyo problematiko after several days. Ay, titreat ko pa rin to ng kiyumaru next week. Once a week ko siyang gagawin kasi ang dilig naman ito is twice a week. Kaya once a week ko lang gagamitin ng kiyumaru sa kanila para at least may alternate sila. Pero alam nyo yan, ito. Eme ko lang ha. Di ba didiligan nyo to? Siyempre, didiligan nyo to. Siyempre, may kiyumaru na yan dyan. Ganito gawin nyo ha. Yung, di ba natin pag nagdilig tayo, usually, punong-puno ako magdilig Kasi, Diyos ko, 2 beses na nga lang sa isang linggo, di ba? Hindi mo pa ba naman sila paiinumin ng todo? So, punong-puno ako talaga magdilig. As in, buhos talaga sa kanila. Tapos, pagka nagdilig tayo, syempre may tutulo dyan. Yung tumutulo dyan, sinasalo ko sa mga ganto. Pero may malaki akong planggahan ng ganto. Sayang kasi yung kiyumaru. Yung kiyumaru na yan, pwede mo pang ipandilig sa lupa ng ibang halaman mo. Kahit na hindi yung mga cactuses or kahit na ano pang halaman yan, pwede mo pa rin ipandilig doon sa lupa ng halaman mo para ma-boost yung lupa, para hindi sayang kasi kumakatas pa rin yan guys. Kahit na alam mo, kahit na matagal na siya sa soil nito, natuyo na siya dyan, my gosh, kumakatas pa rin ang kiyumaru at pwede mo pa rin talagang gamitin sa ibang soil ng mga halaman mo na medyo problematika. Pwede mo rin gamitin siya, di ba? May halaman kang may aphids, tapos halos mamamatay na, gamitan mo na nauro. Tapos namatay nga yung aphids, pero yung halaman mo limpy pa rin kasi lack of nutrition yun, guys. So yung para makatipid-tipid tayo, no? Madam Plipay, sorry. Para makatipid-tipid tayo, pinagdiligan itong mga to. Pwede nating idilig pa dun sa mga problematic tayo ng mga halaman na inatake ng mga peste. So after several days or weeks or something, kasi talaga namang mahinang-mahina tong dalawang to, check natin ulit sila. Aalagaan ko to ng todo, titignan natin kung ano ang mangyayari sa kanila. Eto, ang tagal ko ng transformer to guys, talagang wala talagang improvement, hindi namamatay, pero ayaw din lumago, nakakaasar. After kiyumaru, check natin. Balikan ko kayo guys talaga. Naku alam nyo, ito rin isa pa rin to namumblema na ako dito, hindi ko alam kung alive pa to. Pero malambot siya. Ayos siya tigasan. Gagawin ko, ilalagyan ko rin yan ng kiyumaru. Ayan, tingnan natin kung hindi mag-boost yan. Ganun lang, eme lang Pag masyadong marami, saktong-sakto lang ang fatak ng buhay. Yan, tingnan natin obserbahan din natin to kung ano mangyayari dito, okay?